Mga mahal na kapatid, masasabi nating ang buhay natin sa mundo ay buhay na walang tigil sa pakikipagbaka. Ika nga ay matira ang matibay sa kasalukuyang yugto ng ating paglilingkod. Kung sasangguniin natin ang banal na kasulatan, ay marami po ang mga pahayag na nagsasaad na dapat nating pagbutihin ang ating paglilingkod, magtagumpay tayo sa lahat ng mga pagsubok upang marating natin ang pangakong kaligtasan. Sumasampalataya tayo, mga kapatid, na matutupad at matutupad ang sinabi ng banal na kasulatan na bago po ang pagpasok sa kaharian ng langit ay magdaraan tayo sa mga pagsubok. Kaya napapanahon po ang paksa ng ating pagtalakay sa pagkakataong ito. Mga kapatid, sa ano po ba itinulad ng Biblia ang ating buhay at paglilingkod sa Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo ang mga unang talata na aking babasahin sa Filipos 3:12 hanggang 14. Ganito po ang nakasulat. Hindi sa nakamtan ko ng mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sa ano po itinulad ng Biblia, mga kapatid, ang ating buhay at paglilingkod natin sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung inyong napansin, ang sabi niya, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa wikang Ingles, ang pagkakasalin po niyan ay running toward the goal to win the prize. Sa makatuwid, ang ating paglilingkod, ang ating buhay ay itinulad sa mananakbo sa isang takbuhan. Alam naman natin, mga kapatid, na pagkahalimbawa may paligsahan sa pagtakbo, ay hindi lang ang inaasahan sa mga mananakbo ay marunong siyang tumakbo. Hindi. Ang kailangan, pagbutihin niya ang pagtakbo para makarating siya sa finish line. Makarating siya sa hangganan. Bakit? Sapagkat naroon sa hangganan ang gantimpala. Kaya, pagbutihin natin ang pagtakbo, sikapin natin, mga kapatid, makarating tayo sa hangganan. Paano po natin makakamit ang lakas na kailangan natin para mapagbuti natin ang ating pagtakbo at makarating sa hangganan at makamit ang gantimpala? Unang Korinto 9:24 hanggang 27. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat,
Ngunit isa lamang ang magkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya't ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupi lang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Paano po natin makakamit, mga kapatid, ang lakas na kailangan natin sa takbuhan para mapagbuti natin ang ating pagtakbo, makarating tayo sa hangganan? Unang-una, ang sabi ng apostol na si Pablo, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Kasunod, sinabi niya, lahat ng manlalarong nagsasanay ay dinidisiplina. Yun ang katumbas nung sinabing pinahihirapan niya ang kanyang sarili. Dinidisiplina upang magkamit ng isang gantimpala. Mga kapatid, ano po ba yung katumbas ng dinidisiplina ang sarili? Ang katumbas niyan, namamalagi siya sa pamumuhay na ayon sa ebanghelyo o sa aral na kanyang tinanggap. Kaya dapat ang isang kapatid sa iglesia, disiplinado. Hindi yung kung ano ang maisipan niyang gawin, kahit na labag pa sa kalooban ng Diyos, ay gagawin niya. Hindi po. Mga kapatid, kung nais nating makatiyak na ang pagtakbo natin patungo sa hangganan ay pinagbubuti natin, mamalagi tayo sa kabanalan ng pamumuhay, mamalagi tayo na ang ating sarili may disiplina sa paraang kung ano lang yung aral na ating tinanggap, doon tayo mamamalagi. Mga kapatid, sa literal na mga manlalaro, mananakbo, ang hangad nilang gantimpala ay isang gantimpala na panandalian lang. Sa madaling salita ay ukol lamang sa buhay na ito. Pero tayo, ano po ba ang gantimpala na hinahangad natin? Ano ang gantimpala na nakalaan sa magwawagi sa takbuhan? Dating salin, aklat ng Apokalipsis sa 21, 1 hanggang 4. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Ano po ang gantimpala na naghihintay sa tunay na magwawagi sa takbuhan? Ang gantimpala po na naghihintay ay ang bayang banal, ang bagong
Jerusalem, na kung saan ang buhay po doon, wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng dalamhati, wala ng panambitan man. Bakit? Sapagkat ang mga bagay ng una ay naparang na. Yan ang ating nilulunggati, mga kapatid. Yan ang hangganan ng ating paglalakbay. Ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag pong mawawaglit sa ating isipan. Tayo'y naglalakbay lang sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Opo, maghanap buhay kayo. Tama po yun eh. Opo, asikasuhin natin ang ating pamilya, ang ating sambahayan. Tama po yun eh. Sapagkat narito pa tayo. Pero kung meron tayong dapat na pinakahahangad na makamit sa buhay na ito at sa buhay na darating ay ang pagmamana ng bayan banal. Kung inyong natatandaan yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, sa pagtakbuhan maraming mananakbo. Pero hindi lahat magwawagi. Sino po ang tiyak na magkakamit ng walang hanggang gantimpala? At sino naman ang tiyak na hindi makararating sa hangganan? Pakinggan ninyo sa 21:7 hanggang 8. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagnininas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino po ang tiyak na makararating sa hangganan ng takbuhang ito? Ang sabi, yung magtagumpay. Nakatapos ng takbuhin, nakarating doon sa hangganan o sa finish line. Dumating na po ba ang hangganan? Hindi pa. Papunta pa lang tayo ron eh. Kaya mahalaga na tayo magtagumpay. Sa kabilang dako, sino ang tiyak na mabibigo? Katumbas ng hindi magtatagumpay. Inisa-isa. Mga duwag, mga hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang apoy. Kaya dalawa lang ang maaari nating pagpilian. Dalawa lang ang kahantungan ng tao, kaligtasan at kapahamakan. Wala po yung gitna na sinasabi ng mga hindi nating kapanampalataya. Walang purgatorio. Walang gitna. Hindi. It's either ligtas ka or hindi ka ligtas. Mga kapatid, bago kaligtasan, maraming pagsubok. Bago ang pagpasok sa kaharian ng langit, maraming hadlang
Maraming pipigil, maraming pipinsala habang tayo tumatakbo, habang tayo naglalakbay. Ano kung gayon ang dapat nating gawin upang hindi tayo madlangan, hindi maging mabigat yung pagtakbo natin tungo sa hangganan? Pakinggan natin ang Hebreo sa 12, 1 hanggang 3. Ganito po ang mababasa natin. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlubaybay. Maraming pipigil, maraming hadlang, maraming pagsubok bago po ang hangganan. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid, para ang pagtakbo natin ay maging mabuti, walang pabigat? Ang sabi ay, iwaksi ang kasalanan at lahat, lahat anya ng nagiging sagabal o lahat ng humahadlang sa ating pagtakbo. Oo nga naman, pagka yung kasalanan nasa buhay natin, pasan yun na mabigat. Awan yun. Iwaksi yun. Ano pa? Yung pag-aalinlangan, yung hindi pagsampalataya, iwaksi natin lahat yun. Pagkatapos nating iwaksi yun, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Huwag nating kakalimutan, mga kapatid. Ang Panginoong Hesukristo, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Tiniis niya na siya'y laitin, na siya ay pagtawanan, na siya ay bugbugin, na siya ay patayin sa krus. Sa ating Panginoong Hesukristo, ang iniisip niya, matupad niya yung kalooban ng Diyos sa Kanya. Ano ang kalooban ng Diyos sa Kanya? Mamatay siya sa krus para sa mga maliligtas. At ano nangyari sa Panginoong Hesus? Sapagkat tinapos niya ang kanyang takbuhin. Sinikap niya, marating niya yung hangganan. Nakaluklok siya ngayon sa kanan ng Diyos, doon sa langit. Mga kapatid, maaaring sabihin po ng isang sumasamba ngayon ay, paano po yung kalagayan natin sa kasalukuyan? Paano tayo makaka-focus na ang pansin natin nandun sa hangganan sapagkat naroon ang gantimpala? Ang hirap-hirap po ng pinagdaraanan ng marami sa ating ngayon. Hirap ang ating kalooban pagka nakikita natin ang iglesia na kasalukuyang pinipinsala, kasalukuyang sinasalaula
ng mga taong walang takot sa Diyos. Isama pa dyan yung mga personal nating mga suliranin, mga pagsubok sa buhay. At ang mabigat ay pati yung mga mahal natin sa buhay eh. Yung ilan, tinakwil na tayo eh. Paano tayo makaka-focus sa ating pagtakbo kung ganyan ang dinaranas natin? Kaya ang kasunod nating tanong ano ang dapat na maging reaksyon natin, mga kapatid? Sa harap po ng mabibigat na pagsubok na ating dinaranas habang tayo'y nasa takbuhan. Balikan natin ang unang Pedro sa 4:12 hanggang 16. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman, magala kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kalwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit, huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ano po ang dapat na maging reaksyon natin, mga kapatid, sa harap ng mga pagsubok, mabibigat na pagsubok na dinaranas natin habang tayo'y nasa takbuhan? Ang sabi po ng apostol na si Pedro, magala kayo. Bakit po dapat magalak? Mabibigat na pagsubok ang dinaranas. Ang sabi niya, magala kayo sapagkat kayo'y karamay sa mga hirap ni Kristo. Kaya, mga kapatid, lagi nating tatandaan, yung mga pagsubok na yan, hindi yan sa ikasasama, kundi sa ikabubuti. Bakit? Bakit sa ikabubuti yan? Sapagkat pagka napagtagumpayan natin yan, ang sabi po sa talatang ating binasa, magagalak naman kayo ng malabis na pagkagalak. Bakit? Sapagkat pagka tayo nakapagtalaga, nakapagtapat sa ating pagkaiglesia ni Kristo hanggang sa hangganan, magtatamo tayo ng pangakong kaligtasan. Kaya, tanong natin sa ating sarili, mga kapatid, ngayon pa ba tayo panghihinaan ng loob? Ngayon pa ba tayo mawawala ng pag-asa? Sa bawat taon na lumilipas sa ating buhay, papalapit tayo ng papalapit sa kaligtasan? Mga kapatid, pagbutihin natin ang ating pagtakbo. Ano ang dapat nating gawin upang mapanatili natin ang lakas, ang tibay ng ating pag-asa at ng ating pananampalataya? Sa 4:19 ng unang Pedro, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Mga kapatid, ano ang dapat nating gawin upang mapanatili natin ang ating lakas, ang katibayan ng ating pag-asa
at pananampalataya habang nasa takbuhan tayo. Ang sabi, ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang kaluluwa. Ang katumbas niyan huwag tayong kumilos na nag-iisa. Huwag nating kayanin sapagkat hindi natin kaya. Itiwala natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa Panginoon Diyos. Mga kapatid na sumasamba sa pagkakataong ito, ang mga paglapit at pananalangin natin sa Diyos ay totoong napakahalaga. Lalo na sa yugtong ito ng ating paglilingkod. Pagka lumalapit tayo sa Diyos, sabihin natin sa Kanya, alalayan pa tayo, pagtiyagaan pa tayo. Pag nakita niya na halos hindi na tayo makakbang, halos hindi na tayo makapagpatuloy, sabihin natin sa Diyos, iabot niya ang kanyang kamay sa atin. Tahawak tayo sa Kanya para tayo makapagpatuloy pa sa ating mga paglilingkod. Iba-iba ang pagsubok na ating dinaranas sa buhay. Subalit, iisa ang ating Diyos, ang ating Ama, na tutulong at magmamalasakit sa atin. Kaya, ibinibigay namin sa inyo ang pagkakataon, mga kapatid, manalangin kayo sa Diyos. Sabihin ninyo sa Diyos kung ano ang inyong kailangan. Ihabilin niyo sa Ama ang inyong sambahayan. Higit sa lahat, pag makaawa niyo sa Ama, na mamalagi siya sa inyong buhay upang kayo magtagumpay at makarating sa hangganan. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sumasampalataya kami. Kitang-kita mo ang kalagayan ng iyong mga lingkod. Alam mo po kung ano ang aming mga hilahil sa buhay. Alam mo po kung ano ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Ama, hindi namin kaya ito mag-isa. Wala kaming magagawa sa ganang aming sarili. Palakas lang ang aming loob sapagkat nananalig kami sa pangako mo na hindi mo kami pababayaan. Basbasan mo ang aming puso. Patuloy kaming manalig sa iyong mga pangako upang kailanman huwag kaming mahiwalay sa iyo. Aman Diyos, nangangako kami sa iyo sa tulong at awa mo sa amin. Magpapatuloy kami sa mga pagpupuri sa iyo. Kailanman hindi kami tatalikod sa iyo. Magdaan man kami sa mga pagsubok. Alam namin, nariyan ka para tulungan at ipagmalasakit mo kami. Subok ka na sa aming buhay.
Nanganib kami, pinagbantaan ng mga kumuusig sa amin. Pero nung manalig kami sa iyo, nang sabihin namin sa iyo, Ama, pumanig ka sa amin. Pinakinggan mo kami. Ikaw ang nahayag sa aming buhay. Kailanman di namin yun lilimutin. Mamamatay kami, Ama. Taglay namin ang pagkilala sa iyo at sa iyong kapangyarihan. Maawa ka sa lahat ng sumasamba, ano man ang kanilang kailangan. Makapangyarihan ka sa lahat. Ibiyaya mo po ito sa kanila, ang sagot sa kanilang mga dalangin. Sino man ang may karamdaman, nakikiusap kami sa iyo, Ama. Pagalingin mo ang iyong mga lingkod. Ngunit higit sa lahat, ang kalooban mo sa amin ang matupad sa amin. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito, sa biyaya at pagmamalasakit mo sa amin. Minsan pa ay pinapahayag namin sa iyo ang marami naming pasasalamat sa lahat ng biyaya at kabutihan mo sa amin. Inihiling po namin ang lahat, kalakip ang iyong basbas. Tulungan mo rin ang mga kapatid na patuloy na inuusig at ginigipin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.